Hello, magandang araw po sa inyo mga ka-DIY. Share ko lang pala itong solar panel ko. 2 years ago nung nabili ko siya. Tapos, ang brand name nito ay Suntree. So, tingnan natin kung ano yung specs niya. High sun power pala. So, ayan, nakalagay 50 watts. Tapos, ang kanyang voltage ay 18 volts. Binili ko to kasi madalas mag-burn out sa amin dati. Para meron kaming backup power. So, ito pala yung bubong ng shop ko. Kung mapapansin nyo, merong mga solar dyan na para sa mga ilaw. Hindi. Nakalagay naman yan dito sa loob ng shop ko para pagkagabi hindi na kami gagamit ng ilaw na ginagamitan ng kuryente. Pati dun, meron dun isa doon sa parking ng sakyan namin. So balak ko sana dito, pupunuin ko siya ng solar panel. Ang gagawin kong setup sa susunod ay grid tie. Ang grid tie, hindi na siya ginagamitan ng battery. So ito, meron siyang battery sa baba, 15Ah. Tapos ginagamit ko siya sa mga ceiling fan dun sa shop namin. Ito, naglagay lang ako ng flat cord na wire kasi wala pa tayong pambili ng solar wire, medyo may kamahalan kasi yun. Tapos ito, tinap ko lang siya, wala pa tayong pambili ng MC4. Ayan, papunta siya dito, nadaan ko dyan sa gilid. Tapos yung bill namin, bumaba naman siya ng 300 pesos mula sa loob ng isang buwan. Dati ang bill namin is 1.8, tapos ngayon buwan na to 1.5 na lang. So ang laking tipid namin, halos 300 pesos agad yung natipid. So kung gusto niyo ng mga ganitong video, ganitong mga topic, subscribe po kayo sa channel namin. Ito, kung mapapansin nyo, medyo maalikabok siya. Dapat po lagi itong pinupunasan. Balak ko sana maglagay dito ng tubo pagka puno na siguro ng solar panel yan. Yung tubo na yan may mga butas para bubuksan ko na lang yung gripo, magpo-flow dito yung tubig para nalilinisan na lang siya. So tara, dun tayo sa baba para makita nyo yung setup ko, yung off-grid. Ito off-grid to meron siyang battery. Ito na pala yung setup ko. Itong wire na to, ayun, galing doon sa labas, papunta doon sa inakyat nating solar panel kanina. Tapos winaringan ko siya papunta dito. So positive, negative. Tapos itong pangalawa, nakakonect yan dito sa battery natin, positive at negative. Tapos itong back converter natin, nakakonect siya dito sa 12 volts. Pati itong inverter natin, ito palang inverter natin, pinapagana ko lang siya pagka walang power yung grid o yung Meralco. On nyo lang yan. Ayan, kung mapapansin nyo, dito nasa 220 volts pataas siya. So pwede na natin siyang gamitin para makapanood tayo ng TV. Pwede rin natin siyang gamitin para makapag-charge ng cellphone. Pwede natin siyang gamitin para mag-electric fan kung mainit. Pero ang ginagawa ko dyan, pagka brownout out, ito, ginagamitan ko siya ng ganito kasi meron akong outlet dito na malapit. So unplug ko tong rep kasi di naman niya kaya to So isasaksak ko siya dito, tapos sasaksak ko siya dun. Pero make sure lang na nakapatay yung breaker na para dun sa Meralco natin. So pagpatay nun, tapos i-on nyo lang to, magkakaroon na ng supply yung kwarto ko. So pwede na kami matulog nun maghapon para makapagpahinga. Kasi kung minsan, di ba, maghapon brownout, walang kuryente, tapos ang init, di ka makapagpahinga. Kaya gumawa kami ng ganito. Tapos ito naman, kaya ako naglagay nito,
Para if ever na hindi mo gamitin to, pwede ka dito mag-charge ng cellphone. Ito kasi ang connection nito, itong isang to nando sa kwarto. Tapos itong tatlo na to, itong isa na to, para yan sa cellphone. Balak ko magdagdag sana ng isa dito eh. Pero itong dalawa, para yan sa electric fan ng shop ko. Ayan yung ceiling fan. Kung mapapansin nyo, umiikot yan. Libre yan. Kasi ang gamit niyan solar. So nakadugtong siya dito. Winiringan ko siya pa ganyan. Pumunta dito. Tapos ito yung wire. Ito yung wire niya. Ayan. Tapos papunta siya dito. Yan. So try natin bunutin para makita nyo na. Bunutin ko Ayun. Namatay sila. So isaksak ko na naman sila ulit Ayan. So kung gusto niyo ng mga ganitong setup, mamaya dun sa whiteboard natin papakita ko kung paano siya ginawa. So sundan nyo lang para matutuhan nyo kung paano rin mag-DIY na ito. Mas mura siya kumpara bumili ka ng power station. Ito pala, itong battery na to, battery siya ng e-bike. Bali, ano siya, 15 Ah. Kaso, dapat sanang binili ko 25 Ah, kaso medyo may kamahalan yun eh. So, ngayon, tututok tayo doon sa whiteboard. Papakita kung paano siya pinahiringan. Namin, nung nakaraan, nung January. Hindi ko na kasi makita yung resibo nung February eh. Pero alam ko 1/8 yun. Tapos ngayong March, 'di ba, dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, tumaas yung bill ng kuryente. Tumaas yung presyo ng kuryente, 'di ba? So, eto na ngayon yung bagong bill. Eto na. So, ang binayaran ko 1,552. So, tumaas pa yung presyo ng kuryente niya sa grid So, kahit pa paano nakatipid ka ng kulang-kulang 300 pesos tong buwan na to, 'di ba?